Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, disbarment case laban kay VP Sara inihain sa Korte Suprema. 3.4 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang high-value target sa Iloilo City. Bulkang Taal nakapagtala ng 1,500-meter high phreatic eruption. Higit 600 pamilya sa Quezon City tumanggap ng livelihood assistance mula sa DSWD. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinampahan ng disbarment case sa Korte Suprema ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon si Vice President Sara Duterte upang matanggalan ito ng lisensya sa pagkaabogado. Ayon kay Gadon, hiniling niya sa Supreme Court ang motu proprio proceeding laban kay Duterte dahil sa mga naging pahayag at pagbabanta nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng dating abogado na nagsisisi siyang sinuportahan ng pamilya Duterte sa politika at sinabi pa nitong napaka-immature at kulang na kulang sa statesmanship ang mga naging pahayag ni VP Sara. Nanawagan pa si Gadon kay VP Sara na magbitiw na lamang sa kanyang pwesto kaysa mapatalsik pa ito sa pamamagitan ng impeachment. Matatanda ang naharap na rin sa disbarment case si VP Sara noong 2011 matapos na ireklamo dahil sa panununtok sa isang court sheriff. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isang high-value individual sa Barangay East Timawa, Iloilo City nitong Miyerkules ng gabi. Target ng buy-bust operation si Limuel Hermano alias Bulldog, 37 anyos at residente ng Barangay Rizal, Palapala 2, City Proper, Iloilo City. Nakuha sa suspect ang nasa 500 gramo ng shabu na nakasilid sa siyam na sachet na may street value na 3.4 million pesos. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakapagtala ng minor phreatic o steam-driven eruption ng Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ayon sa PHIVOLCS, 5:46 kaninang umaga na mangyari ang pagbuga ng Taal ng 1,500-meter high white plume sa main crater nito. Paliwanag ng ahensya na nangyayari ang phreatic eruption kapag ang tubig na nasa ilalim ng lupa ay uminit dahil nadikit ito o maaaring malapit sa magma, lava, hot rocks o iba pang volcanic deposits. Ayon naman sa Daily Bulletin ng PHIVOLCS, nakapagtala ang Bulkang Taal ng 6,307 metric tons ng sulfur dioxide na may 600 metro ang taas. Samantala, nananatili pa rin ito sa Alert Level 1 habang patuloy itong inoobserbahan ng ahensya. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-NCR ang pagkakaloob ng livelihood assistance sa 600 na pamilya sa Quezon City. Tumanggap ang bawat kwalipikadong pamilya ng 20,000 pesos Livelihood Settlement Grant o LSG mula sa DSWD sa ilalim ng programang Sustainable Livelihood Program o SLP. Sumailalim ang bawat benepisyaryo sa financial literacy training upang magabayan sila sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Maaari nilang gamitin ang cash assistance na puhunan sa nais nilang itayong negosyo o kaya ay dagdag puhunan sa kanilang negosyo lalo na sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Tiniyak naman ng DSWD na dumaan sa masusing validation ang mga pamilyang napabilang sa Livelihood Settlement Grant, katuwang ang Quezon City Social Services Development Department. Ang SLP ay isang capability building program ng DSWD na naglalayong maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na Pilipino. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.